Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy na tinututukan at pinapalakas ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of the Interior and Local Government at Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents at Ministry of Social Services and Development ang koordinasyon sa pamamahala ng mga nasawi at nawawala matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Nakikipagtulungan ng MILG Basilan at READY sa Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang tiyakin ang maayos na paghawak sa mga biktima at ang tamang pagtukoy at pagtatala sa mga nawawala. Sa ilalim ng Management of the Dead and Missing Cluster, isinasagawa ang paghahanap at pagre-recover sa mga nasawi, pagkilala at dokumentasyon sa mga biktima at ang maayos na disposisyon ng mga labi. Kabilang din sa kanilang mandato ang pagtatala, pagsusubaybay at beripikasyon sa mga nawawalang individual, gayon din ang pagbibigay ng psychosocial, legal at administratibong suporta sa mga apektadong pamilya. Isinagawa ang isang response cluster meeting sa Basilan na dinaluhan ng Philippine Coast Guard Region 9 at BARMM-MILG Basilan, Ministry of Social Services and Development, Philippine National Police, PDRRMO Basilan, Philippine Red Cross, Provincial Health Office at mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela City at Lamitan City upang tiyakin ang magkakaugnay na pagtugon ng mga ahensya. Noong Enero 26, lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 na may sakay ng 344 na pasahero at crew habang patungong Hulo-Sulu mula sa Zamboanga City na nagbunsod ng malawakang search and rescue operations. Kaugnay nito, inatasan ni Bangsamoro Chief Minister Abdulrauf Makakua ang mga kinauukulang ministry ng rehiyon na magsagawa ng agarang pagpupulong at magpatupad ng kinakailangang interbensyon upang matugunan ang epekto ng insidente. Matatandaan na agarang rumisponde ang MSSD Basilan Coordinating Office upang maghatid ng tulong sa mga pasaherong nakaligtas. Bukod sa pisikal na tulong, isinagawa rin ng MSSD ang profiling at documentation ng mga survivor upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at masuri ang kanilang kalagayan. Kaakibat nito ang pagbibigay ng psychosocial counseling upang tulungan silang maproseso ang trauma at emosyonal na bigat na dulot ng insidente. Bilang bahagi ng patuloy na adhikain nitong matulungang bumangon at mapangalagaan ang kapayapaan ng internally displaced persons sa lungsod ng Marawi, tuloy-tuloy pa rin ang medical mission na isinagawa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Umabot sa bilang na 103 IDPs kabilang mga senior citizens, mga bata, buntis at persons with disabilities ang nakinabang at tumanggap ng libreng konsultasyon at mga gamot sa isinagawang medical mission sa Division 3 at 6 ng Bonganga Shelter sa Marawi City kahapon January 29, 2026. Ito ay bahagi ng inisyatiba ng MRP na mapanatili ang community-based healthcare sa lugar. Isinasagawa tuwing Martes at Huwebes, linggo-linggo upang masiguro na hindi maaabala ang access sa serbisyong medikal ng mga pinakabulnerableng populasyon sa most affected area. Ang BARM-MRP ay isa sa mga flagship program ng ilalim ng Office of the Chief Minister na nananatiling matatag sa misyon nitong maibangon muli ang Marawi. Ang pag-iimplementa ng mga health interventions ng MRP ay nakaangkla sa 12-point priority agenda ng pamahalaang Bangsamoro na patuloy na nakatutulong sa pangkalahatang rehabilitasyon ng lungsod. Nagsagawa ang Project Tabang kabilang sa flagship programs ng Office of the Chief Minister ng turnover ng 10 wheelchair sa airport management ng Awang Airport. Ang mga wheelchair ay bahagi ng serbisyong ayudang medikal ng Health Ancillary Services ng Project Tabang at ipapamahagi sa mga persons with disabilities, senior citizens at mga pasaherong may limitadong galaw lalo na sa mga Bangsamoro pilgrims na bumiyahe para upauwi mula sa Hajj. Ang aktibidad ay alinsunod sa patuloy na direktiba ni Chief Minister Makakua na palawakin ang tulong at suporta sa Bangsamoro. Sa pagpapatuloy ng 4th Regular Session, Session number 188, inaprubahan na ng Bangsamoro Parliament sa ikatlo at pinal na pagbasa ang Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Act of 2026. Inaprubahan din ang dalawang panukalang batas na nag-amyenda sa Bangsamoro Electoral Code, ang Parliament Bill No. 396 at Parliament Bill No. 419, kahapon January 29, 2026 sa Plenary Session Hall.
Ang Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Act of 2026 na principally authored ng Government of the Day ay nagtatag ng isang panrehiyong mekanismo upang tugunan ang mga makasaysayang kawalang katarungan, agawan ng lupa at mga paglabag sa karapatang pantao habang isinusulong ang paggaling at pagkakasundo sa Bangsamoro Autonomous Region. Ito ay lilikha ng isang independent body na tinatawag na Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Commission na mangangasiwa sa Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Program. Samantala, inaprubahan na rin ang dalawang panukalang may kinalaman sa halalan. Ang una ay ang nag-aalis ng opsyong none of the above sa opisyal na balota at ang ikalawa ay nag-aamyenda sa mahahalagang probisyon ng Bangsamoro Electoral Code na may kinalaman sa mga partidong politikal, representasyon ng partido at sectoral seats habang naghahanda ang rehiyon para sa kauna-unahang parliamentary elections. Kapwa sertipikadong urgent ang mga panukala ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, kaya agad itong inaprubahan matapos ang ikalawang pagbasa. Ang Parliament Bill No. 396 na nag-aalis ng nota ay inaprubahan sa 40 na boto ng pabor, 2 laban at walang abstention. Inaamyendahan ng PB No. 396 ang Section 14 Article 7 ng Electoral Code na nagsasaad na ang opisyal na balota ay maglalaman na lamang ng mga pangalan ng kandidato. Para sa party list, ilalagay din ang logo ng kani-kanilang partido. Inatasan ng COMELEC sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Office na agad baguhin ang mga balota. Samantala, ang Parliament Bill No. 419 na naglalaman ng mga amyenda sa Bangsamoro Electoral Code ay nakakuha ng 32 boto na pabor, 6 na laban at walang abstention. Sa panukalang batas, ibinaba ang minimum na bilang ng miyembro upang makapagtatag ng regional political party mula 10,000 patungong 5,000 basta't sila ay rehistradong botante at residente ng BARMM. Nananatili ang probisyon na hindi bababa sa 30% ng mga nominado ng partido ay dapat na kababaihan. Ibinaba rin ang kinakailangang boto upang makakuha ng pwesto sa parlamento. Mula 4% naging 2.5% na lamang ng kabuuang valid votes ang kailangan upang makakuha ng isa sa 40 party list seats. Nililinaw din ng batas ang paraan ng paghalal sa sectoral representatives. Ang mga non-Moro indigenous peoples ay mananatiling ihahalal sa pamamagitan ng sectoral assembly, habang ang iba ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang boto. Kakailanganin din ang bagong certification para sa mga sectoral organization sa ilalim ng mas mahigpit na panuntunan. Sa kabuuan, layo ng mga naapurbahang batas na itaguyod ang katarungan at pagkakasundo sa Bangsamoro at palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Isinulong sa isinagawang MINDA Board Executive Session sa Malacanang ang mga prioridad ng Bangsamoro sa larangan ng kaunlaran at kabuhayan. Dumalo si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sammy Gambar Makakuwa sa MINDA Board Executive Session upang makatulong sa paghubog ng direksyon ng pag-unlad ng Mindanao para sa taong 2026 hanggang 2028 at matiyak na nakaangkla ang mga prioridad ng Bangsamoro sa National Economic Agenda. Tinalakay sa pulong ang mga bagong oportunidad mula sa investment missions ng Qatar at Korea, ang pagpapalakas ng suporta sa mga local government units at ang pagpapatibay ng mga economic corridors na magtutulak ng inclusive at sustainable growth sa Mindanao. Bilang kasapi ng MINDA Board, patuloy na isinusulong ang adhikaing mas matatag na kabuhayan sa ilalim ng #Mas Matatag na Bangsamoro Agenda, kabilang ang pagpapalakas ng mga Bangsamoro enterprises, mas malawak na access sa pananalapi at ang paghahanda sa BARMM bilang isang halal trade hub at mahalagang bahagi ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine East ASEAN Growth o BIMP-IAGA. Binigyang diin din ni ICM Makakuwa ng moral governance, matatag na institusyon at isang buhay na peace process ang malaking pundasyon upang maihatid ang tunay na kaunlaran at pangmatagalang kapayapaan para sa mamamayan ng Mindanao at ng Bangsamoro. Isang site visit activity ang isinagawa ng Ministry of Science and Technology sa Barangay Cabinge sa bayan ng Datos Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng bayan noong January 23, 2026. Bahagi ito ng kasalukuyang research study ng Ministeryo ukol sa potability at kalidad ng mga katubigan sa naturang munisipalidad. Layunin ng pagbisita na makapagsagawa ng on-site assessment at makalikom ng baseline information na kinakailangan para sa scientific evaluation ng mga pinanggalingan ng tubig na ginagamit ng komunidad.
Ito ay isang tugon sa lumalagong hinaing ng mga residente ng lugar tungkol sa access sa ligtas na maiinom na tubig at isa rin sa maraming pagsisikap ng MOST na maisulong ang kalusugan ng publiko, kalinisan at pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran. Sa isinagawang site visit, pinangasiwaan ng koponan mula sa MOST ang pagsasagawa ng visual inspection sa mga water sources sa Barangay Cabinge, na sinundan naman ang diskusyon ukol sa water safety, quality indicators at applicable national water quality standards. Mahigpit ding naidokumento ang mahahalagang obserbasyon upang magsilbing gabay sa susunod na hakbang ng pag-aaral, kabilang na ang water sampling, laboratory testing at data analysis. Naging instrumento rin ang aktibidad sa pagpapalakas ng interagency collaboration sa pagitan ng MOST at DSALGU at ihanay ang mga teknikal na pangangailangan, tungkulin at timeline para sa matagumpay na pagpapatupad ng pag-aaral. Inaasahan ang resulta ng research study ay makakapagbigay ng science-based evidence na makakasuporta sa decision-making at paggawa ng mga polisiya sa lokal na antas. Bukod pa rito, magsisilbi rin itong basehan sa pagpapatatag ng Level 3 potable water system na nakatalagang maipagkaloob sa munisipalidad ng Dato Saudi Ampatuan na siyang magiging pundasyon ng sentralisado, maaasahan at sustainableng supply ng ligtas at naiinom na tubig sa lahat ng barangay sa bayan at maging daan sa mas mabuti, mas ligtas at mas kalidad na buhay ng bawat residente ng lugar. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.